ito na yung update sa ating solar setup na 6 kilowatt grid tied system. So makapansin nyo, bumutas ako dun ng butas at may dalawang hose at saka may puti na grounding wire yan. So yung isa PB1, yung isa naman PB2. So meron silang tinatawag na string 1, string 2. Kasi itong inverter na to ay dalawa yung string niya, DC1, DC2. Doon sa bubong naman magkahiwalay din, tig-aapat na solar panels yon na 550 watts. So yung apat, ito, yung apat din na isa, ito. So ayan. So bubuksan natin to. Ayan. Papakita sa inyo yung gawa ko. So ayan. So ito na, yung sinasabi ko kaninang string 1 pumasok dito sa ating DC breaker. Yung string 2 ganun din pumasok dito sa DC breaker. Ayan. Ito, ang tawag dito ay surge protection ng DC. Meron din siyang surge protection dito na DC. Ito naman multimeter, multifunction digital meter. Ito naman yung AC breaker at meron din siyang syempre surge protection. So ano ba yung surge protection? Ang surge protection ay gamit ito para sa lightning, pero hindi ibig sabihin pag may kidlat at tumama dun sa solar panel natin, hindi pa rin niya kayang anuhin yun. At least may protection siya, di ba? So mali yung sinasabi ng iba na porket may ganito ka na, hindi na safe yung system natin, just in case na may lightning malapit sa lugar natin. So ayan, ito kasi makikita yung lumalabas dito sa inverter. Ayan, dito dadaan dito. Ito yun, ito yung output. Tatlong wire to kasi yung isa ground, yung isa line at saka yung isa neutral. And ito naman may nakalagay na body ground ng ating inverter. So ito city limiter, city sensor limiter yan. And ayun, ito naman naka 27.3 kilowatt na since day 1. So ito yung voltahe, yan 234.7 volts. Nagbabago yan. Ito din 59.6 or 60 hertz. Yan. Meron tayong binibigay na 7.8 amperes. Yan. Power factor. Dapat i-consider na lang natin na 1 yung power factor niya. So ayan. So i-check natin yung inverter. Ito siya. So ito yung sinasabi ko kanina na galing sa solar panel. 1,870 watts.
natin yung konsumo ng Meralco natin. Nagko-consume lang siya or kumukuha lang kay Meralco ng 30 watts, 31, 30 watts. Yan yung kinukuha lang ng ating solar setup kay Meralco. So pasok tayo guys. Yan. Ito yung setup natin. Wow, ganda naman ng kahera. So ang mga loads nila ay chiller, isang chiller yan. Itong ice cream. Ano nga yung tawag dito, Mi? Sa rep na to? Chest freezer. Ito din, may chest freezer din. Ito, non-inverter to. Ito, Fabriano. I don't know kung inverter ba to o non-inverter. So, ito yung setup natin. So, ang oras na ay 12:57. So, kasagsagan ngayon ng tirik ng araw. Yan, kita nyo naman. Yan. Tapos, yung unang nakita natin kanina guys is yung utility. Ito siya. 15 watts lang yung nakikita natin dito. Pero since na may syempre yung wire, yan, nagko-konsumo yan ng loss. So, syempre ang mariread ni Meralco ay mas mataas dahil dun sa mga wires. And ang binibigay nating power galing kay solar setup natin is 1,827 o 1,838. Yan. Yan yung ano nila, yung aircon, kasama yan aircon, mga freezer, meron pang dalawa doon sa loob. Check natin kung gumagana. Papasok ako. Ayan, meron pa silang another chest freezer. Kundura. I think hindi to inverter. Ito Kundura brand din. So ayan, gumagana rin. Ayan. Gumagana. Ang total natin dapat ay 4,400 since alas 12, alauna ng tanghali, dapat 100% yung na-harvest niya, di ba? Pero since na may limiter siya, hindi niya na binibigay kasi kung ano lang yung load, yun lang din yung pinoproduce ng ating setup. So ayan, ito yung power, ayan, yung konsumo dito sa store. Tapos ito yung date at saka oras. Ito yung everyday na harvest niya or nabibigay niyang power. Yan, ito yung utility power which is galing kay Meralco. Kumukuha pa rin tayo sa kanya ng 16 watts. So malaki yung bawas kay Meralco dahil 15 to 16 pagdating dun sa metro, dun sa labas 29, 27, 28, naglalaro lang sa ganun. And galing sa Meralco 236 volts, 6.2 ampere, yan lang yung napoproduce ni Meralco dito. Tapos yung PB2 which is yung string 2, nakaka-harvest siya ng 172.5 volts. So 4.6 ampere siya or 770 watts. Yung string 2, 1 pala, yung PB1, nakaka-harvest din siya ng 170 volts, 4.5 amperes, or sa wattage naman 765 watts.
So pag i-combine mo yan, ito siya. Yan. And ayan, yan yung ito talaga yung ano, yung power na to. Ito yung na i-produce ni solar system natin. Yung setup natin. So nabibigay niya talaga yung pangangailangan nitong tindahan na to. So hopefully pagdating ng bill natin next month, bababa na siya. Hindi na ganoon kagaya nung wala pang naka-install na solar setup. So ayan. Simple lang. Pero itong setup na to, grid tie, hindi natin to magagamit pag wala si Meralco o kaya yung distribution utility natin. Kasi hindi ito mabubuhay nang walang nasasagap na AC o yung galing sa grid. So ayun, yun lang yung disadvantage niya.